The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome, in cooperation with the Manila Times. It aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Ito na naman po si Butz Bartolome at naghahatid na naman sa inyo ng isang magandang panayam, no? Interview with an entrepreneur, no? Alam mo, linggo magandang pag-usapan at nilay-nilayan yung ating mga ano ba yung mga dapat nating pag-aralan o probably reflect, no? Lalo na sa mundo ng entrepreneurship or negosyante, no? So ngayong araw na ito, meron tayong inimbita, isang Ginoo na talagang makakapag-antig ng puso sa inyo dahil siya po ay naggumapang sa kanyang karir at sa kanyang negosyo. So huwag na natin patagalin at imbitahin na natin pakilala natin si Mr. Albert Angeles. Albert, good Sunday to you. Kamusta na? Magandang umaga po sa lahat po ng ating viewers, Sir Butz. Thank you for having me here po. Yeah. So Albert, at kinikwento ko alam mo yung mga pinagdaanan mo no? Alam ko para bang isang pang nobela yan no? Pang telenovela ang iyong storya, pero huwag na nating mapaiyak yung ating mga ating mga viewers. So, but rather inspire them, di ba? So, ano ang talagang pinagsumula ni Albert talaga? Paano ka ba nagsimula ng iyong career, no? Ng iyong pag-angat? Paano ba? Ano yung mga dinaanan mo dyan, Albert? Ako po ay lumaki po sa isang mahirap na pamilya na anak po ako ng isang OFW. And bilang isang anak po ng OFW, namulat po ako ng maaga sa kahirapan. So nakita ko po kung gaano kahirap ang isang maging mahirap. Kaya bilang isang bata, ng mga panahon na yun, katulad nila na nangarap lang din po ako na sabi ko darating ang araw magiging katulad ako ng mga nakikita ko ng mga successful na tao. At yun po yung pinasok ko sa isip ko na hanggang ngayon dapat ma-reach ko po siya. Yun po yung talagang nilagay ko sa utak ko ng mga panahon. In other words, Albert, naging ito yung gabay mo na hindi pwedeng ako ay pinanganak na mahirap, hindi ako pwedeng maging mahirap, di ba? Kumbaga, but totoo yan, yung sabi mo nga, pag yung mga lalo na yung mga anak ng mga OFW natin, hindi rin madali ang buhay, di ba, Albert? Nung ikaw ay lumalaki, ano ito, magulang mo ba or tatay o nanay mo OFW? Mother ko po. Mahirap po talaga lalo't kung ikaw ay bata, walang gagabay sa'yo. So when it comes to kailangan mo sa school, kailangan mo ng sa mga assignments mo, kailangan mo pagka meron kang mga moral support na kailangan na nandiyan dapat yung magulang mo, wala ka. So nakakainggit po. So ilang taon kang nahiwalay sa iyong nanay sa OFW? Yung mother ko po sa Singapore siya for more than 10 years po yun. 10 years, okay. Ilang beses umuwi ang nanay mo? Sa isang taon po, minsan wala, minsan isa, minsan ganun po. Talagang madalang po kasi BH po siya sa ibang bansa. Mm-hmm. So, nadanasan mo yung nadadanasan din ng mga ating mga
mga OFW, no, mahiwalay sa kanilang mahal sa buhay, di ba? So, but hindi ka naglukmok sa ganyang sitwasyon. In other words, ikaw ay umangat at pilit mong inangat ang sarili mo. So, yun ang naging driving force mo, di ba, Albert? Yes po. So, ang ginawa ko po nun, gaya ng ordinaryong mga empleyado, so namasukan po ako from being isa pong regular na na isang insurance agent, and then naging isang um, yung service crew. Yan po yung mga naging trabaho ko. Tapos naging machine operator po ng mga amusement park. Then, syempre po, ang goal ko po nun, dapat kada papasukan ko po, meron akong stepping stone. Kumbaga, nagle-level up ako. So, nangarap ako nung time na kaputukan po nung ating call center. So, nangarap po akong pumasok sa isang call center. Kahit po na ako po ay third year college lang. So, ang kinukuha kalamitan po doon is tapos po ng 4-year course. Pero sabi ko sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko din po. So, pumasok po ako, nag-apply ako ng call center for 13 call center, and then from 14 po, doon po ako na-hired. So, from simula nung na-hired po ako, hindi rin po biro ang magkaroon ng makipag-compete doon sa mga talagang nakapag-aral po at nakapagtapos. Pero, nung time na yun, talagang sabi ko sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko rin. So, kung ano yung kaya nilang gawin, talagang minindset ko sa sarili ko na dapat higitan ko pa po yun. So, yun lang po yung ginawa ko, and then hindi ko po inaalis sa sarili ko, sa isip ko, yung kung ano yung bakit ko ginagawa yung bagay na to, kasi for the sake of my family. Yun doon po papasok yung why, na dapat importante na alam mo bakit mo ginagawa yung isang bagay para mahirapan ka man po, patuloy ka pa rin pong lalaban at magpupursige dun sa pangarap mo. So, in other words, Albert, parati kang merong, kumbaga sabi nga ng iba, fire under their belly. In other words, may apoy, no? Na talagang bumabanat sa iyo na, "Hoy Albert, huwag kang tatamad-tamad." "Hoy Albert, papetik-petik ka diyan." Hindi. In other words, ang ganda ng mga sinisimulan mo kasi unang-una 13 call centers, talagang siguro nakakapagod na, di ba? Lahat puntahan mo, reject or call you, di ba? I'm sure nadanas mo na, "We'll give you a call." You know, the usual tagline ng mga tao, di ba? Pero nabilang mo 13. So yung Tumatak po talaga sa akin yun, yes po. Tumatak talaga. Ang pinakamasakit na part po doon yung makikita ka ng tao, tapos i-judge ka nila, na criticize ka nila na masyadong mataas ang pangarap mo, yung mga ganon. Masyado kang parang hindi mo kaya yan, di ba? Tapos pagtatawanan ka, lalo yung mga kaibigan mo, di ba? So, yun yung naging challenge sa akin nasabi ko, matutunayan ko sa kanila na kaya ko. Exactly. Ang galing. So, in other words, yung mga kahit yung mga marites dyan ayos lang yan, sige lang. Hindi mo pinapansin, di ba? Kasi, sinasabi mo bakit mo hamos sila ang humuhusga sa iyo, no? O nag-shape ng buhay mo? Meron kang sariling buhay, di ba? Yan ang naging batayan mo no? Bakit anong karapatan nyo para i-molde yung buhay ko? Ako may sariling buhay, di ba? Yun yung mga ganda ng hugot noon na Albert. So ayan, nagsimula ka na. So kailan ka ngayon naging negosyante? Yan. Kailan ka tumalon sa pagiging empleyado at kailan ngayon naging negosyante si Albert? Paano yun? Actually, yan yung magandang naging part ko sa mundo ng bago ako magsimula ng pagninegosyo. So, nung nasa call center po ako, from being an agent hanggang sa ma-reach ko po yung pinakamataas na position, sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng palitan yung may-ari. So, ang ginawa ko po ay I put up my own business po. So, nung nagnegosyo po ako, akala ko pag tumalong ka sa negosyo, okay na. So, yun yung biggest mistake na ginawa ko, na bago ako tumalon dun sa mundo ng pagninegosyo, hindi ko siya inaral. So, from that po, ang dami kong failures na nangyari. So, pero that failures, hindi po hadlang para mag-end yung career ko or hindi ko abutin yung pangarap ko. So, gaya ng nangyari sa akin before, so I keep on
continuing lang po. Kaya nga sabi, consistency is the key. So nagtuloy-tuloy lang po ako hanggang sa dumating yung time na sabi ko na kailangan pala hindi lang basta skill or hindi lang kailangan alam mo yung dapat inaaral mo rin pala yung negosyo. So nung sinimulan ko pong aralin yung negosyo and also yung doon na po nag-start po lahat nung nag-aral na ako ng negosyo, doon na nagkaroon ng doon ko na okay pala yung ganito na ginagawa ko, na nag-aaral ako. Tapos marami akong natututunan sa mga katulad na ninyo, na mentor, and then sa mga kaibigan ko na kasama kong negosyante. Sabi nga, di ba, kung ano yung gusto mo pagdating ng araw, dapat sumasama ka dun sa mga taong yun. So, you are the average of the 5 persons that you are with. So, kaya yun po yung nagiging daan ko papunta doon ngayon. So, ano ang unang negosyo mong tinahak, Albert? Ano ba ang unang-unang mong ginawa na negosyo? Actually, marami po. Name it, lahat po, napasok ko na. So, nagkaroon po ako ang unang-unang pinasok ng negosyo is nagtinda ako ng mga ulam, nagtinda ako ng mga sapatos, damit, ano pa ba, bags, lahat po, halos lahat na cellphone accessories, and lahat po yun, nagpe-fail. And yung huli ko po nung before pandemic, nagkaroon po ako ng boutique shop sa mga mall. So I have 8 stores po dun sa mall. Then during the pandemic po, yun yung mabigat na nangyari sa akin. So na-bankrupt po ako dahil nakapwesto po yung mga stores ko sa mall. So obligado po ako na magbayad monthly. And doon po naubos lahat hanggang sa naging negative po lahat po yung savings namin. Naubos po lahat yun hanggang sa puro utang po ako kung inabot ko doon yung mga time na yun. Pero Albert, eto na, pumasok na yung pitik ng puso mo. In other words, ikaw yung nagkaroon na ng asawa, no? Si Ice. Ayan. Paano ba ang buhay mag-asawa nasa sa mga higpit na mga pagsusubok? Okay? Ano ba yung mga naranasan ninyo ni Ice at ni Albert na pagiging mag-asawa na nagnenegosyo? Ano bang mga natutunan mo diyan? Actually, maganda po na meron kang partner sa negosyo. Before po, yun nga po, naging malaking parte po siya ng buhay ko nung during the pandemic po na yun nga po, nagkanda, baon-baon kami sa utang. So, dumating po yun sa punto na nagkasakit po ako, nagkaroon ako ng anxiety na umabot po yun sa gusto ko nang tapusin yung buhay ko dahil nga hindi ko po alam kung paano ko babayaran lahat ng aking pagkakautang ng mga panahon na yun. Kasi para sa akin po, napaka-importante ng integridad So, sabi ko sa sarili ko, tinanong ko yung misis ko, Mami, kung mamamatay ako ngayon, kaya mo bang buhayin yung mga anak ko? And sabi niya, hindi. So, nung time na yun, napaisip ako kasi hindi naman siya nagne-negosyo Ako lang yung nagne-negosyo nung mga panahon na yun. Ang ginawa ko po is, kumbaga, in-involve ko siya sa pagninegosyo and then naging tandem po kami sa negosyo. So ang ginawa niya, sabi ko sa kanya, magbenta ka ng frozen sa online kahit pa isang kilo, yun. So para lang matuto siya na magnegosyo. So nung sinimulan niya yun, maganda at first, siyempre medyo mahirap pero nung kinalaunan, pumutok po yung negosyo niya kasi yun yung kalakasan ng frozen. So, naging maganda naman po yung outcome sa amin. And then, nung mga panahon na nakikita ko na maganda na, wala na akong ibang gawin kung hindi tulungan na siya. Kasi, sabi ko nga, halos, nung time na yun, na isip ko na magpakamatay. Pero, nung time na sabi ko kay Lord, bahala ka na. Ang galing po kasi tumilo siya sa amin So, siya talaga yung naging dahilan kung bakit kami nakasurvive. So, halos nakalimutan ko na po yung plano ko na yon hanggang sa naging busy po yung schedule ko at tinulungan ko siya doon sa negosyo. Doon na po nag-start yung aming business ngayon, which is the Mami Ice Food Corporation. So, pinasok na po namin yung Mami Ice. At first, naging reseller lang kami. And then,
Nung time na bebenta kami online, sabi namin hindi pwedeng magaling ka sa lahat ng bagay eh. So we choose one, which is the burger patty, kasi nakita namin dun sa data namin na yung burger patty, yun yung nag-step up sa amin eh. So, nag-focus kami dun sa burger patty, and then, ang ginawa lang namin, yun nga, sabi ko kanina, is consistency is the key. Tuloy-tuloy lang po hanggang sa napansin kami ng marami, hanggang sa nag-trending po kami sa online, which is pumutok po yung business namin na Mommy Ice Burgers po yun. Kasi sabi nga dapat meron kang ginagawang kakaiba dun sa produkto mo. So, hindi lang pwedeng basta patty. So, yung mga client namin naghahanap ng burger. So, ang ginawa namin din po, nag-manufacture din kami ng bread, which is yung mga iba-ibang kulay na burger, yung malalaking burger. So, doon na po tuluyang talagang pumutok si Mommy Ice hanggang sa makilala na po kami. Ganun po yung naging istorya namin. Alam mo, ang ganda ng storya mo. Nagsimula sa 1 kilong frozen, no? Tapos, kumbaga yung pala yung susi na ikaw ay makapagbago ng isip at magkaroon ng buhay yung pinaplano, di ba? Na may pag-asa pa pala, no? Na it's not the end of the world, di ba? Sabi nga natin, Yes po. hindi pa katapusan. Kumbaga, wala pa sa hindi pa tapos ang boxing, sabi nga ng iba di ba? Yes po. May last 2 minutes pa sa basketball, di ba? Yes. Nagbabago ang score. So, yung buhay mo, nagbago yung score mo dahil sa nandyan si Ice. Si Ice ay naging mentee mo. In other words, ikaw, kung nakikita mo yung daan, Albert, ikaw ang naging mentor ni Ice. Yes. Dahil si Ice, so, napakalaking parte po ni Ice sa nangyari kasi kung wala siya, baka hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Kasi siya talaga yung naging susi para sa kaya nga po Mommy Ice ang naging business namin kasi ginawa ko yung negosyo na yan para if in case whatever happened sa akin during the pandemic, meron ako maiiwanan sa mga anak ko sa asawa ko. So which is yung pala, yung ginawa ko na yun, yung pala yung magsasurvive sa akin para dun sa mga problema ko. Pero maganda yung naging nangyari sa yun. In other words, yan, ikaw na yung nagsusupply ng papakita natin yung mga litrato ng mga burgers mo, iba-ibang klaseng burger. Bakit ka lang nag-focus ka sa burger to create a business for a business? Ano ba sabi ni Ice? Sabi nga niya, di ba? You created a business for other people to do business, di ba? In other words, B2B. Ikaw yung nag-manufacture, ikaw ay nag-aral, kayo nag-aral, but iba-ibang klaseng burger. Ano ba yung mga burger na mga dinevelop nyo nun? So, yun po yung namin. Kada, di ba nga, sabi ko nga po, nag-aaral ako talaga ng negosyo. So, naisip namin yung na-provide, ang the best business is yung providing business. So, nag-focus po kami dun sa mga kapwa namin na gusto din namin tulungan na mag-provide po ng magkakakitaan nila during the pandemic. So, yun na po, dun po nabuo ngayon yung konsepto namin na magbenta po ng mga burger sa mga kapwa namin na yun nga po, inaral namin yung iba't ibang klaseng burger, and then yun nga po, yung iba-ibang kulay. Ang ganda rin po ng story niyan kasi bago po namin nakuha yung iba't ibang kulay na bread na yan, nakasira po ako ng 17 na sako ng harina. Ilang sako? 17 po na sako. Medyo magastos ka. I mean, trial and error. Sobrang error, 17 na sako. Ilang kilo sa isang sako? 25 po. Sabi nga ni Mrs. sa akin nung time na yun sabi niya sa akin, ano ba yung ginagawa mo? Instead na kumita tayo, lalo tayo nalulugi. So ako naman, siyempre, nandun yung passion ko. So, ako lang, nagtuloy-tuloy lang talaga ako. Yung sinasabi, pagka talagang nandun yung passion mo sa pagninegosyo at dun sa ginagawa mo, whatever happens, itutuloy mo yun. But bakit ka nakaisip magkaroon ng different colored buns? Bakit? Anong pumasok sa creativity mo, Albert? Kasi sa pagninegosyo po, hindi ka pwedeng dapat meron kang something na kakaiba pag nagnegosyo ka. Dapat yung merong wow factor kung tinatawag.
Kasi nung mga panahon na yun, naisip ko, regular burger, may yung simpleng kulay ng tinapay lang. Pero sabi ko sa isip-isip ko, hindi ako papansinin ng tao or hindi ako bibili ng tao kung ito lang yung burger ko, yung boring na usual na typical na burger. So ang ginawa ko po is nag-isip ako ng something na kakaiba, which is yun nga yung nagkaroon ng iba't ibang kulay na tinapay. So gumawa ako ng iba't ibang kulay na tinapay para mapansin. Anong impact nung in-introduce mo sa market do sa mga nagbebenta? Anong Nung una feedback? hindi po, yes, nung una po hindi masyadong pinansin, pero sabi ko nga, tuloy-tuloy lang lagi. At yung time na nakita nila na kakaiba at natuwa sila doon, sabi nga nila yung SpongeBob burger. So doon na po pumutok ngayon yung aming burger. So syempre hindi pa rin natatapos doon. Kailangan, ang tao, kailangan may nakikitang bago. You need to be creative sa negosyo eh. Yun talaga yun eh. Ang ginawa ko naman, bukod dun sa iba't ibang kulay, ano rin po ako ng iba't ibang sizes. So, merong bite size, merong yung plato size, yung malaking burger na parang pizza. And then yung mga regular sizes, yun po yung ginawa kong adjustment during that time naman po. So in other words, Albert, para bang kung ang mga nanonood sa atin nag-iisip ng negosyo, si Albert na lang si Mommy Ice Food ang kukunin ko dahil sila yung merong mga burger, merong iba-ibang klaseng burger at meron sila iba-ibang colored, no? Na at ibang sizes na buns, no? In other words, all they have to do is sell, di ba? Ikaw naman ang ikaw yung the support behind, di ba? Hindi na kailangan sila mag-experiment dahil nandiyan na yung negosyo na sasalpak mo na lang, magbebenta ka, and create a good customer service, di ba? Ganun ba yun? Para bang nagmo-multiply si Mommy Ice, di ba? Yes po, Sir Boots, no? So, ang gagawin na lang po nila, since naaral na po namin yan, all they have to do po is to sell. Sell the products at para po kumita po sila. So, yun lang naman po yun eh. Sabi nga, lahat ngayon naisip na. So, ang gagawin mo na lang is to kakopy mo na lang yan, igagawin mo, aaralin mo lang ng konti yung negosyo, and then, ang pinakasusi po talaga doon is yung pagbebenta. Nandun talaga yun. Correct. Wow, ang ganda ng storya mo, Albert. Para bang walang katapusan. You know, yung bang si Albert at si Ice ay dumaan. Again, everything has a purpose. You know, if you really look back, nung ikaw ay sa pulpang naging anak ng isang OFW, merong always a purpose, no? Kumbaga, merong why, hindi yung the end, di ba? There's always a why and a how para ba sinasabi natin, no? So, ikaw at si Ice ay lagi parating nasa seminars. Bakit hindi ka pa ba nagsasawa sa kaka-learn, Albert? Ang knowledge naman po kasi yan is never ending eh. So dapat po patuloy tayong natututo, dapat patuloy po tayo. Kumbaga parang sa ano po yan, sa kutsilyo, dapat lagi kang matalim. So laging hinahasa. Ganun din po ang ating utak. So dapat lagi pong hinahasa. At isa pa po, dapat meron tayong circle ng mga tao na makakasama kasi napakahalaga po nila. Yan, katulad po ng ating PCCI, ICSB, meron din po akong iba't ibang grupo po na sinasalihan ng mga negosyo. Kasi everyone is unique, Sir Boots. So meron akong alam na hindi nila alam, meron silang alam na hindi ko alam. So once na pinagsama-sama po natin yung mga alam natin, it makes us perfect. So para maging mas lalo po tayo maging successful. Correct. And I heard that you're also giving talks, Albert, no? Naiimbitahan ka raw para magsalita, parang isang testimonial na ang hirap ay hindi pwedeng mahirap hanggang mahirap lang. Di ba? In other words, ikaw ay lumalabas na at nakikibahagi ng iyong storya. Di ba? Hindi lang para sa sarili mo, para maangat mo rin yung mga taong kagaya mo na siguro halos mawala na yung buhay, pero ikaw naman ay yung buhay mo ay nagkaroon ng chapter, di ba? So yun. So anyway, Albert, bago tayo matapos, ano mga tatlong bagay na dapat tandaan ng ating mga viewers? Ano yung take away na dapat nilang matandaan na pwede mong i-advise sa mga nanonood sa atin? First po, syempre, sabi nga dun sa
sa Bible, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added to you. Ito, very meaningful sa akin tong verse na to kasi when I lost everything, nung mga panahon na yun, wala akong ibang ginawa kung hindi tumawag lang ako sa Kanya. Nung tumawag ako sa Kanya, doon na nag-umpisa yung skyrocket ng buhay ko eh. So, sinuko ko lang sa Kanya and then everything will follows na talaga. So, siya nang bahala. Okay, that's the number one. Dapat alam mo na lagi kang lumalapit sa Kanya. Okay, whenever meron kang kailangan o wala, at least dapat meron kang Diyos na kinikilala. And then number two, syempre, ang buhay kasi napakahirap. Talagang mahirap yan eh. Pero as long as nandun yung passion, so sa ginagawa mo, for sure, kahit na anong hirap niya, kahit ano pang problema na kakaharapin mo, magtutuloy at magiging successful ka. And syempre, lastly, yung pangatlo, dapat patuloy kang natututo. You keep on learning. You keep on learning different things. So, kailangan lumalabas ka dun sa comfort zone mo. Kasi yung comfort zone na yan, pag nandiyan ka lang, mangyayari dyan, stagnant ka eh. So, wala ka matututo. Unlike pagka lumalabas ka dyan sa comfort zone mo, ang mangyayari sa'yo, magiging broad yung information o yung knowledge mo na yun yung magiging susi mo patungo dun sa tagumpay na gusto mong marating po. Wow! Grabe ang impact, no? Kumbaga, palagay ko yung mga ating nanonood ay uulit-ulitin itong ating vlog at dahil ay punong-puno, hitik na hitik ang ating mga na-insights galing kumbaga si Albert ay nagsasalita from the heart, not from the mind. Di ba? Kumbaga, galing sa puso. No? Based on experience din po. Galing sa puso yan. Walang hindi artificial or adulterated yan. Di ba? So, ayan. Again, maraming salamat, Albert. Again, pagpalain kayo ni Ice. At again, sa negosyo mo, I'm sure your being God-centered has really created you an immense energy, no? Na sa mga panahon ng pagsusubok, meron din palang pag-asa or sinasabi nga nila, there's always a light at the end of the tunnel. Di ba? Yung bang hindi lang story, no, pang movie. Ito ay tunay na karanasan na nakikita niyo. Alright? So again, maraming salamat, Albert, and regards to Ice. And really, I hope to see Mommy Ice Foods, no, creating more and more relevance to a lot of people, no, especially creating business for people who want to be in business, no. So, ikaw ba ay paano nila makukontak? Yan ang probably, I'm sure, ngayon ay pumapasok sa isip nila, paano ko kukontakin itong mamang ito, si Albert? Paano ka ba kukontakin? Yan. Sa mga interesado po at naghahanap po ng extra na pagkakakitaan, kagandahan po ngayon, we are offering a reseller program. So, pwede po nila kaming kontakin sa aming FB page, Mommy Ice Online Kitchen. So, makikita po nila dyan lahat ng aming mga gawa, ang aming mga feedback ng mga customers namin, at saka yung mga reviews ng mga clients po na hinawakan na namin. So, or they can also contact us service sa 0927-406-7582 po. O yan nasa inyo na ang kumbaga hinain na ni Albert ang platform. Nasa inyo na mga kaibigan, mga nanonood ang to reach out. In other words, alam naman isubo pa sa inyo ni Albert ang pagninegosyo, no? So yan nandyan na nakakain na yan. Again, maraming salamat, Albert. Thank you very much. And more power to you. Thank you. Maraming salamat din.